Welcome back to Kwentong Aha, and this is your Kuya Eddie again, back for another kwentuhan. Siyempre, bago umere sa mga big screens ang ating mga paboritong movies, ay dumadaan ito sa mga masusing editing. And siyempre, before finally releasing the movie, paulit-ulit pa nga itong binubusisi para masigurong pulido ang lahat. Well, sadly, kahit na gaano karaming editing pa ang nangyayari, may mangilan-ngilan pa ring mga pagkakamali ang nakakalusot nga na siyempre napapansin ng mga nanunood, at iyan nga ang pag-uusapan natin sa video ito. Pero siyempre, bago yan, ay siguraduhin mo munang i-like mo na ang video ito, at siyempre nag-subscribe ka na rin para updated kang lagi sa mga bago nating kwento. Simulan natin ang kwentong ito sa isang maliit na pagkakamali mula sa isang film na pinagbidahan mismo ni James Bond, ang Quantum of Solace. Sa clip na ito ay huling-huli nga sa akto ang isang, well, I don't know kung extra ito, pero malamang sa malamang extra na nakulangan sa bayad. Well, watch this carefully. Well, paano mo naman mai-explain ang ginagawang pagwawalis mo na yan, kuya? At hindi rin nakaligtas sa mata nga ng mga mabubusising viewers ang isang malaking pagkakamali sa action-adventure movie naman na Gladiator, na nirelease noong 2000 at kumita nga ng halos $500 million sa scene ng Battle of Carthage, kung saan nga makikitang inaatake ng mga spears ang isang chariot. Isang chariot ang bumigay at nasira. Well, at first glance hindi mo ito mapapansin, kaya tignan mo mabuti. And now explain me, sus Ginoo, bakit may ganyang teknolohiya na noong Middle Ages? Well, I just wonder bakit hindi ito napansin sa editing section ng isang award-winning film. At sa tingin ko nga ay hindi ko pwedeng tapusin ang video ito na hindi ko na ipapakita sa inyo ang isang pagkakamali naman sa movie na The Last Samurai, dahil I just think that this is freaking hilarious, dahil ang pagkakamali ay dahil sa hayop na ginamit nila sa setup ng movie. Sa clip ni Tom Cruise papunta nga sa kanyang mga samurai bago ang isang laban, bigla na lamang nagloko ang kabayo na kanyang sinasakyan. Well, watch this scene. Mukhang namali ata kasi sila ng paghawak nga sa kabayong ito at hindi nito nagustuhan, kaya bigla na lang nanipa. Well, one samurai down before the battle. At sinabi ko pala kanina na movie, pero let me show you some real action mula naman sa isa sa aking favorite childhood fantaserye, ang Pedro Penduko o The Adventures of Pedro Penduko. Ang clip na ito ay mula nga sa tiktik episode ng The Adventures of Pedro Penduko, kung saan sinasalakay si Pedro at ang kanyang pinsan ng, syempre, mga tiktik. Well, I know, alam ko na magaling naman lumaban si Pedro Penduko, pero wala akong ideya na kayang humiwa ng kanyang ita kahit na hindi pala ito maidikit sa kalaban. Akala ko talaga dati ay nasa mutya lang ni Pedro yung powers niya, pero ngayon duda na ako sa itak na gamit niya. And sorry to ruin our favorite childhood hero. At bago tayo magpatuloy, isang malaking bagay para sa amin kung bibigyan nyo kami ng isang malaking like, at kung siyempre magsusubscribe ka nga sa ating channel. At nariyan na nga rin pala sa ibaba ang FB page na dapat mo rin i-like para siyempre updated ka sa mga future na papremyo natin. Salamat po ng marami. Isa sa mga favorite movies natin ang Transformer, dahil talagang nakakamangha, diba, ang kwento nito, at nakabibilib nga ang mga action because of unparalleled editing skills. Pero tulad nga ng sabi ko kanina, kahit gaano pa kapulidong editing ang ginawa, may nakakalusot at nakakalusot pa ring mga pagkakamali. Gaya na lamang ng closing scene sa Transformers Age of Extinction. Huwag kang kukura pa mong pinapanood nga ang scene ng lalaking ito na tutulong kay Optimus Prime. Sa unang clip ay, ayan, kitang-kita na wala itong kasama at ang barricade niya na pinuntahan niya can only fit for a single person. Pero sa next scene niya na ito, bigla na lamang lumitaw kung sinong lalaking ito, at hindi lang yon, nag-transform na rin ang barricade. Lumaki na ito para nga magkasya ang dalawang tao. Well, siguro kahit 3 o 4 pwede nang magtago dyan. And after showing you some minor mistakes sa The Adventures of Pedro Penduko kanina, mukhang hindi lang pala sa Philippine TV nangyayari ang mangilan-ngilang stuntman mistakes. Halimbawa na lang ay ang movie na The Dark Knight Rise.
Sa unang tingin ay wow, napakahusay ng fight scene na ito ni Batman kasama nga ang bago niyang kakampi na si Catwoman. Pero I feel like there's something wrong with this. Mukhang nalito yata yung stuntman na ito at inakalang tinamaan na siya ng suntok. Pero ang masakit dyan ay hindi lang yan ang pagkakamali sa moving ito. Watch this, another confused henchman. At siguro nagulat nga siya na sina pala niya. And speaking of Batman movies, hindi lang sa Dark Knight Rise makakakita nga ng isang film mistake. Meron din yan sa Batman Begins. And this time, mukhang nanghinayang naman ang producer na kumuha nga ng ibang tao. Remember, this police officer na nasa tuktok ng building na ito, tandaan nyo, trying to stop Batman nga. And fast forward tayo after a few minutes later in the movie, nandito na naman ang pulis sa kalsada na humihingi nga ng description sa itsura ng sasakyan ni Batman para malaman niya. Well, teka lang, di ba? Nakita mo na yung sasakyan sa itaas, kuya, kanina. Nangyari. Grabe naman pala yan, kuya, ang daming mistakes. Well, kung madami na yan, mas madami sa movie na Braveheart. Bukod sa maraming kritiko ang moving ito dahil nga sa maraming historical inaccuracies sa kwento, marami ring minor issues ang nakunan sa film na ito. Gaya na lamang ng espada at mga palakol nilang masyadong obvious na gawa ata sa karton. O siguro dahil nga hundreds of years ago, uso na pala ang ganitong klaseng sombrero. Sa scene naman na ito ng bida, napaka-obvious din ng frame inconsistency. Sa clip na ito, tandaan nyo na makikita siyang tumatakbo na wala ngang espada. Tapos, after a few seconds, boom! May bigla na lang espada itong si kuya nyo. Baka naman po kasi kinuha niya sa likod nga ng puno, Kuya Eddie. Well, pwede naman pero pwede ring tinamad na silang ulitin nga yung shoot kahit nakalimutan nilang dapat may hawak pala siyang espada doon. And before we finally end this video, ay mabuti pang bumalik tayo sa movie na Gladiator dahil mukhang marami pa palang awkward mistakes ang makikita nga sa pelikulang yun. Just to give you a background, almost 2,000 years ago na po nang nangyari nga ang timeline ng Gladiator movie kaya nakapagtataka bakit may taong naka white shirt at jeans na nanonood sa laban ni Maximus. And not only that, may katabi pa siyang isang videographer. Wow, matagal na palang may ganyang camera, hindi ako na-inform. Kaya nung nakita ko nga yan ay hindi na rin ako nagulat sa taong ito na may water bottle habang nanonood nga sa laban. Well, syempre, mainit nga siguro nung nanonood siya. At gaya nga ni Pedro kanina, saksak sa kili-kili lang pala ang kailangan para nga talunin ang mga kalaban sa moving ito. And well, kayo, may mga napansin o alam ba kayo mga movie or any television show mistakes? I-comment mo naman sa ibaba para malaman din natin yan. Well, kung may suggestion nga kayo para sa next na topic pala natin ay huwag kayong mahihiyang, i-comment lang din yan sa ibaba. At syempre, bago natin tapusin ang video ito ay batiin muna natin yung mga kapatid natin na nakasama natin sa mga nakaraan nating mga kwentuhan. Isang malaking shoutout po para sa inyo mga kapatid. And once again, pakilike na rin po ang ating FB page na nariyan sa iba para update kayo sa mga susunod pa nating mga kwentong. At muli ay ako po ang inyong kuya, si Kuya Eddie na nagsasabing, may bago na naman akong nalaman. Thank you for watching and see you next time. Goodbye.